Mapagpalang hapon sa ating lahat. Tayong lahat ay tumayo. At awit po muna tayo bago po tayo lumako sa salita ng Diyos. Salamat po, Ama, sa bawat araw na daan. Kahit may kahirapan, ako di mo pinabayaan. Kaya naman buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ang hawak mo. Salamat po, Ama, sa bawat araw na daan. Kahit may kahirapan, ako di mo pinabayaan. Kaya naman buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Hawakan mo, Ama, baka ako'y mahiwalay. Pagharin mo ako na may kakaos sa'yo at iyong alalayan ang bawat hawakan ko. Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubok ay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap-yakap pa rin. Ang puso ay humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Yes, Lord. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Diyos na may kapangyarihan at siyang lumalangis at nagbigay ng aming mga buhay. Ang banal, tunay nga po, Ama, na wala po kami magagawa kung ikaw ay wala sa amin. Amen. Sa bawat bigat at suliranin, sakit at karamdaman na dinaranas ng bawat isa, patuloy namin nararanasan ang kapangyarihan mo at ang
Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naririyan ang iyong kapangyarihan, ang iyong mapagpalang kamay na patuloy na sumusubaybay sa amin. Kung kaya sa hapong ito, O God, ay patuloy po kami naniniklod sa iyong kabanal-banalang panal. Magbukas po kayo ng puso at isipan ng lahat ng mga naririto at nakahandang makinig ng iyong mga salita. At ang mensahe ay itinungo sa puso ng bawat isa. At patuloy ka namin inayayahan, Banal na Espiritu ng Diyos na siyang lumagay sa aming kalagitnaan upang magbigay ng pangunawa at nang maunawaan namin ang salita mo at sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, ito ay hindi mo sa puso ng bawat isa sa amin at mananatili po ito sa aming kaisipan upang ito ay aming maging basihan kung paano kami mamumuhay na naaayon sa iyong kapangyarihan, na naaayon sa iyong kalooban. O kaya sa hapong ito, patuloy ko po nilalagay sa makapangyarihan mong kamay ang gawain mong ito, O God. Pangunahan mo po kami, bigyan mo kami ng mensahe, O Lord God, na ikaw ang siyang matataas at mahahayag ang dakilang pangalan. Salamat po sa iyo, Ama. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. At sa pagpapatuloy, ang ating tema sa loob ng month ng March ay ang patungkol po sa women. Women's Month po tayo. Ang March ay tinaguri ang buwan ng kababaihan. At ang topic po ngayon natin ay the woman of God, you are the best. Maraming babae sumalit kapag ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, the best ka. Kapag ikaw na babae ay may takot sa Diyos, the best ka. Kaya hindi pwedeng sabihin babae ka lang. Babae ka. Nilikha ka ng Diyos sapagkat ikaw ay mahalaga at meron kang gagampanan. Kaya meron pong mga kababaihan na makikita natin sa mundo ito na iba-iba ang papel na ginagampanan. Ba't ang sabi ganon, you are the best. Sabihin mo sa sarili mo, I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. Ang sabi sa Proverbs chapter 31 verse 29, there are many good women, but you are the best. Ang sabi sa Tagalog, sa verse 29, maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Diba? Nakahihigit ka. Kaya, yung may mga asawa, napakaswerte kung ang kanilang asawa ay may takot sa Diyos at higit sa lahat, lingkod ng Diyos. Yun ang pinaka sakdal sa harapan ng Panginoon. Kaya mahalaga ang papel na ating ginagampanan. Una, ginagampanan ang papel sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong sambahayan, sa iyong trabaho, higit sa lahat sa church o sa iglesia ng Diyos. Kaya, a woman of God, according to the Bible, ang babae daw ng Diyos, base sa lipunan or in society, where the definition of a strong woman is constantly involved with, have you ever wondered what it truly means to be a woman of God? Nagtataka ba tayo, sabi ganon, sa society o sa lipunan ito? Ipinakikita po rito kung gaano kahalaga ang isang babae. What this truly means to be a woman of God?
Let's explore the essence of a woman of God. Ihayag natin. Ihayag natin, ipakita natin, ilantad natin ang kahalagahan, ang kabanguhan ng isang tunay na babae na lingkod ng Diyos. Meron pong 4 na behavior for the woman of God. 4 lang po ito. 4 na behavior ay yung pag-uugali mo ng isang babae ng Diyos. O isang babae na may takot sa Diyos. Ano yon? Ano yung dapat na makita sa isang babaeng lingkod ng Diyos o sa isang babaeng may takot sa Diyos? Ang 4 na karakter o ang pag-uugali na ito na dapat makita sa atin, una, strength and dignity, lakas at iyong dignidad. Malakas ka. Bakit? Bakit mas malakas ka? Dahil sa panalangin. Alam niyo po ba na mas malakas panalangin ang kababaihan kaysa sa mga lalaki? Mas malakas na merong potensyal ang kababaihan kaysa sa mga lalaki. Sa mag-asawa, merong mag-asawa na hindi nakakakilos ang lalaki pag wala si babae. Ang pagbagsak ng isang lalaki ay dahil sa isang babae. Ang tagumpay ng isang lalaki ay dahil din sa isang babae. Kaya kapag ikaw ay isang babae na may takot o ikaw ay isang babae na lingkod ng Diyos, meron kang kakaibang lakas. Hindi naman lakas na physical, kundi lakas ng loob. Meron kang lakas ng loob, lakas ng kaisipan, at meron kang dignidad na dapat ito ay iyong iniingatan. Ang isang babae ng Diyos ay nakahanda po siyang magdala at meron po siyang confidence at biyaya mula sa Diyos. At kapag ikaw ay meron kang lakas at dignidad, hinaharap mo ang kinabukasan ng walang takot. Hindi ka nangangamba. Sa panahon ba natin ngayon na nagkakagulo, sabi nga ng isang mama na hindi ko naman siya kilala, na nakisawsaw doon sa kwentuhan namin, babae parehas magkakilala, nagkumustahan, ay nagulat ako sa isang lalaki na nakisawsaw sa aming kwentuhan pang babae. Kaya sabi ko nga nung nakaraan, ay mas dismuso ang lalaki kaysa sa babae. Mas madaldal ang lalaki kaysa sa babae. Diba? Totoo naman. Pero meron din naman talagang kababaihan, yung mga babae na walang takot sa Diyos, yung mga babae na hindi marunong matakot sa Diyos, yun ay mga marites ang tawag. Diba? Kaya lahat ng nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang ginagampanan. May kanya-kanyang katangian. Minsan kapag mahina, dumiskarte si lalaki, ang malakas namang dumiskarte ay si babae. Pag mahina naman dumiskarte si babae, ang malakas naman dumiskarte ang lalaki. Hindi yan nagpa-partner kung minsan. Pero mapalad ang isang pamilya o ang mag-asawa kung sila parehas ay may takot sa Diyos. Sa kapagkat pinagsasabayan ng Diyos yan. Pinagsasabay yung diskarte ng lalaki at yung diskarte ng babae, kaya ang inalalabasan niya, tagumpay ng buhay. Prosperity, kasaganaan, pagmamahalan, buong pamilya at patatag na pamilya. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon ang isang babaeng may dignidad. Iniingatan mo, hindi ka marunong matakot para sa kinabukasan. May paninindigan ka. Diba? Hindi ka nangangamba sa kung ano yung bukas na darating sa'yo. Katulad na lang ng buhay ko noong karaang panahon. Diba? Bagaman ako lang mag-isang nagtataguyod sa mga
tatamaan ako, pero may lakas ng loob ako. Bakit? Alam kong kasama ko ang Diyos. At sa hating gabi, ako ay nananalangin. Patuloy akong nananalangin na tulungan mo ako, Panginoon. Ikaw lamang ang aking kakampi. Wala po akong kakampi nung araw. Ako lang mag-isa. Siniraan po ako sa harapan, sa likuran, sa kaliwa, sa kanan. Sira-sira po ako. Pero, pinanindigan ko kung ano ang totoong laman ng puso ko. Kaya, ang sabi ko sa Panginoon, ikaw ang Diyos na nakakakita ng laman ng puso ng isang tao. Kaya naging matatag ako. Hinarap ko kahit anong laban na aking pinagdaanan. Napakabibigat na laban na aking pinagdaanan. Subalit, hinarap ko yon sapagkat alam ko na kasama ko ang Diyos. Kaya nga, hindi ka mangangamba. Ang isang babae na merong dignidad, may lakas, hindi ka nagkakaroon ng takot o pangamba sa iyong sarili upang harapin ang kinabukasan. Sapagkat meron kang takot sa Diyos, may pananampalataya ka sa Diyos, may salita ng Diyos na nasa puso mo, na patuloy yan, na palalaguin, patatatagin ng Diyos yan, hanggang sa makita mo, malampasan mo na ang lahat ng mga bagyo at pagsubok sa buhay mo. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Naging matatag ka lang. Gaano kahirap, gaano kabigat. So sa verse 25, diniklara, ideklara mo na ikaw ay babae na nilikha, itinalaga ng Diyos, nilagay sa iyong posisyon, kung anong kinalalagyan mo ngayon, meron kang dignidad, meron kang lakas na magmumula sa Diyos. Declare, ideklara mo yan. Ang sabi sa Proverbs chapter 31, verse 25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratan. Well, hindi ka nangangamba. Ano yung kinabukasan na mangyayari? Basta't ako ng mga panahon, ang alam ko lang, ikaw, O Diyos, ang aking kasama. Ikaw ang Diyos na aking kasama. Ang aking lakas ay magmumula sa iyo. Deklara mo lang. Sabi ng verse, declare. Pangalawang pag-uugali ng isang babae ng Diyos. Wisdom and kindness. Karunungan at kabaitan. Alam mo kung paano mo dalhin ang isang pagsubok. Alam mo kung paano mo dalhin ang problema. Hindi ka magugutom. Bakit? Meron kang Diyos na kasama na laging nagsasabi sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Magtiwala ka lang. Kaya diba, yun yung pangako ng Diyos. Kahit gaano kalaki, huwag tayong kumaya kay Pedro. Diba si Pedro? Panginoon, ang sabi ni Pedro, hayaan mo kung ikaw ngayon, diba nasa laot sila? At naglalakad sila gabi, madilim. Subalit nakikita ng mga alagad ang anino, nasa gitna sila ng laot. At ang sabi ng isang alagad, may multo. Ang sabi ni Jesus, nung marinig, nagkaroon sila ng takot. Ang sabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Nabusisan nila sa Jesus. At itong Pedro, anong sabi niya? Panginoon, kung ikaw maiyan, hayaan mong makalapit ako sa iyo. Sabi ni Jesus, sige halika. Diba, umakabang si Pedro sa gitna ng dagat, nakalayo na siya sa bangka. Subalit, ang nangyari, nakita niya yung alon. Nawalan siya ng pag-isip.
na yung kaharap niya ay mapaghimalang Diyos at makapangyarihan. Hindi niya nakita si Jesus na nasa harapan niya at ang nakita lamang niya ay yung along napakalaki. Diba? So, anong nangyari? Lulubog siya. Kasi yun ang tinignan niya, hindi ang Panginoong Jesus. Ito kasi si Pedro. Ito si Jesus. Ito yung alon. Mas malaki yung alon, di ba? Nawala sa kanyang kaisipan. Na yung kasama niya, nasa harapan niya ay Diyos na kaya siyang tulungan. At kapag lumampas yung alon, hindi naman siya ang tatamaan kundi si Jesus. So, kayang-kayang sawatain niya. At alam niya na gumagawa ng himala si Jesus. So, yan ang problema sa atin. Nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pananalig. Kaya ang sabi, ang isang babae ng Diyos, dapat may wisdom ka, marunong ka, alam mo kung paano laruin ang mundo nito. Nawaan natin. Alam mo kung paano laruin ang bawat pagsubok. Kung paano mo hakbangan. Kaya ang sabi ni Jesus nung nalulunod na siya, sabi ni Pedro nung nalulunod na siya, Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, tulungan mo ako. Kaya anong ginawa ni Jesus? Inabot ni Jesus ang kamay ni Pedro at inangat. Nakakalakad ka na sana sa dagat. Diba? Subalit, mas tinanaw mo ang pagsubok dahil inaakala mo mas mabigat, mas malaki kaysa kay Jesus. Subalit kung meron kang tunay na pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo, hindi ka maano. Hindi ka mailulupong ng lahat ng mga pagsubok. Kaya sabi gano'n, dapat ang isang babae ay may karunungan din. Alam mo kung paano dumiskarte sa buhay na ito. At ang kabaitan, panatilihin natin ang kabaitan sa ating mga puso. Ang pagmamalasakit. A woman of God is wise and kind, offering guidance and encouragement to those surrounding her. Nagbibigay ka ng lakas ng loob. Di ba, prayer natin, Lord, dalhin mo kami sa mga taong pinanghihinaan ng kalooban. Dalhin mo kami sa mga taong nangangailangan ng lakas. Use us, Lord God. Yun lagi ang panalangin ko. Dalhin mo kami. Ang iyong mga lingkod ay dalhin mo. Ino-offer ko ang buhay ko. Iniaalay ko ang buhay ko. Dalhin mo ako sa mga taong nangangailangan ng kalakasan. Dalhin mo ako sa mga taong nangangailangan ng kagalingan. Dalhin mo ako sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Bakit? Lingkod ka ng Diyos. You are the woman of God. You are the servant woman of God. Nakailangan ka ng mga tao sa sanlibutan ito upang makita. Kaya minsan, di ba, bakit mas alam niya, tinitingnan ka lang, alam niya, sapagkat yun ay inutos dinala ng Espiritu ng Diyos para sa iyo. May pinagagamitan ang Diyos sa bawat isa sa atin na hindi natin alam. Bakit may plano ang Diyos? So maging sa kapitbahay mo, maging sa kaibigan mo, maging sa sarili mong sambahayan. Ang sabing ganon, bilang ikaw ay isang babae ng Diyos, may karunungan at kabaitan, ikaw ay dapat na nagbibigay ng pagpapalakas, encouragement, encourage mo yung mga tao na nasa iyong paligid. Kaya di ba yung isa nating kapatiran, anong ginagawa niya sa kanyang trabaho? Nagdi-devotion sila. Pero matutuwa ka, sa totoo lang. Dahil bago-bago lang yan. Hindi siya nag-Bible school pa. Talagang nung nakakilala siya sa Panginoon, pumunta siya rito, nakakilala siya sa Panginoon, gumawa ang Diyos ng himala sa buhay niya, pinagaling siya. Ngayon nagiging aktibo yung kanyang spiritual life. At ginagamit siya
So, anong pinapapilan niya ngayon? Anong papilang binibigay sa kanya ni Lord ngayon? To encourage. Ini-encourage niya yung mga tao na nasa kanyang paligid. Binibigyan niya ng lakas, binibigyan niya ng tatag. Yun ang anak at lingkod ng Diyos. Woman of God, may encouragement ka. At ang sabi nila na nai-inspire sila. Nai-inspire yung mga tao na nakakapakinig sa'yo. Nagkakaroon sila ng lakas. At sa buhay mo, bilang isang babae, ay dapat nagre-reflect. Reflecting the love of Christ. Yung pagmamahal. So, bakit mo sila ini-encourage? Bakit mo sila pinalalakas? Kasi mahal mo sila. Kung paano ka minahal ng Diyos, ipakikita mo rin sa kanila ang iyong pagmamahal. Reflect. Magre-reflect sa buhay nila. Ito ang sinasabi sa Proverbs chapter 31 verse 26. Ano po sabi nito? Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Tapat ka. Kapag ikaw ay nag-share, ikaw ay nagbahagi, totoo yan. Yun ang tunay na lingkod ng Diyos. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Totoo yung sinasabi mo at hindi ka nagkakamali. Bakit? Nasa sayo ang Espiritu ng Diyos. Nasa sayo ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang kanyang sinasabi. Ang bawat salita niya ay, ang sabi ng ganun, inililip up niya, ina-uplift niya ang mga salita niya para ma-inspire ang mga tao na nasa kanyang paligid. Encouragement. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, ako minsan, kahit nating gabi na, pag may nagchat-chat, halos inaabot din ako ng madaling araw pag kinakausap po sila. Bakit? Yun lang yung paraan. Ni Lord. Huwag po kayong magtaka kung merong mga tao na hindi mo naman kilala tapos dumarating sa'yo. Sapagkat pinauubayan ng Diyos yan sa'yo. Diba? Pinauubayan ng Diyos yan. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa'yo. Kaya ka dinadala rito. Kagaya na lamang po nung nakaraan, nagulat ako yung isang kapatiran. Tumawag. Kilala ko naman siya, magkasama kami dati sa isang church. Sabi niya, Pastora, magpapadedicate po kasi ng baby. Yung kapitbahay niya. Hindi ko akalain na yung naiisip ko na dating inaanak ko na medyo nasira yung buhay nila, ay doon ko makikita. Pero matagal na sumasagin siya sa aking isipan. So yung pala nagkakadugsong-dugsong. Eh hindi ko naman in-expect, pero February pa yun na nakiusap na kung pwede ako ang mag-dedicate sa baby. Sabi ko, sige. Kasi may pastor naman tayo sa JMA, sa Pakumaga. Sabi ko, at dito naman ay hapon. So, yung dedication naman is alas 11, okay lang. Sige, sabi ko. Kasi meron daw pastor na nangako na siya mag-dedicate, tapos biglang nag-back. So, yung gano'n, wala tayong bahala man siya doon. So, sabi ko, sige, okay lang naman. Kasi parang sa akin, evangelism yun. Bakit yung message doon ng dedication ay maririnig ng mga hindi pa-Christian. Diba? So, part of ating evangelism yun. So, kaya nakapag-dedicate kami kanina, alas 11 ng umaga. Hindi ko sila kilala, pero mga Christian na sila. May purpose ang Diyos. Bakit? Yung pala, doon ko makikita yung inaanak ko sa kasal na matagal ko nang iniisip. Matagal ko nang dinadala sa aking panalangin. Diba? Pinakita ng Diyos siya sa isang pagkakataon na hindi mo inaasahan at hindi mo akalain. So may mga purpose, may mga dahilan ng Diyos kung bakit ka dinadala. So
So, ibig sabihin, kapag dinala ka ng Diyos sa isang lugar na nagbibigay ng pagpapalakas sa iyong kalooban, may plano ang Diyos sa buhay mo. Kasi meron siyang totoong lingkod na ginagamit at patuloy na gagamitin para sa iyo. Yun ang katotohanan. Kaya sabi nga nung isang kwento, nung time daw na si Noe ay nasa loob ng barko, ang nasa loob lang ng mga tao, yung naniwala lang sa kanya is yung pamilya. Pamilya lang ni Noe. At bukod doon, ang kasama ni Noe sa barko ay yung mga hayop. Iba't ibang uri ng hayop. Maruming hayop at saka yung malinis. Tigdala-dalawa partner. So, syempre, ilang araw, 100 days, di ba, yung pagkakalagay ng barko. Syempre, may mga amoy na. Di ba? Yung amoy, naaamoy niyo lahat yun. Pero sabi ng isang preacher na Koreano, hayaan mo lang yung amoy, basta't ang importante, magkakasama kayo. Bilang tanda ng pagmamahal ng Diyos na pinagkaisa kayo upang kayong lahat ay mailigtas. Nakuha niyo? Kahit iba na ang amoy niya. Kasi syempre, ilang days na di ba? 100 days na. Pero ang importante, magkakasama kayo, magdamayan kayo. Sapagkat yun, doon sa iyo, magre-reflect ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya ang isang babaeng lingkod ng Diyos, dapat meron kang kabaitan. Meron kang karunungan, meron kang kabaitan. Alam mo kung paano mo dalhin ang isang bagay. At ang karunungan ay kung paano mo maipangaral, maibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi naman kinakailangan memorize mo lahat ng Biblia. Subalit sa pamamagitan lamang ng karanasan mo sa buhay kung paano ka iningatan at paano gumawa ang Diyos ng himala sa iyo. Kung paano ka nabigyan at naaralan ng salita ng Diyos, tinitiyak ko naman na kahit paano may nailalagay sa iyong isipan. Gamitin mo ito para maibahagi sa iba. Upang maka-encourage ka naman ng mga pinanghihinaan ng kalooban. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya nga, sabi nung mama, nung nakaraan, may civil war daw. Ikaw na lang po yun. Di ba? Alam ko yun. Go ahead, sige. Sa'yo na lang yun. Basta ako, itinadaan ko sa panalangin ng lahat ng bagay. May mga message ako everyday. Tingnan nyo, hindi nyo nakikita yung Facebook ko eh. May mga message ako dyan. You are the best. Diba? Merong mga message doon sa tuwing umaga. At hayaan nyo na sa isang darating ang panahon, ang araw na muli kong ibabalik ang ating devotion. Live. Mag-live po tayo muli. Pangatlo pong pag-uugali o behavior ng isang lingkod ng Diyos na babae, the woman of God, faith and devotion, pananampalataya at pagiging devoted sa Diyos o pagiging pagbabanal. A woman of God has an unwavering faith, pananampalatayang hindi natitinag. Yan po ang isang tunay na babae ng Diyos, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, meron po siya dapat unwavering faith. Pananampalatayang hindi yan matitinag. Kahit may sumasakit sa iyong katawan, basta't alam mo na ang Diyos ang nagpapagaling, ang magpapagaling sa iyo, panindigan mo lang yun at pagagalingin ka ng Diyos. Kahit bundok ang nasa iyong harapan, hanggat alam mo na merong Diyos,
usok. Pakipatay po muna yung usok, please. Nasusokigate po kami rito. So, unwavering faith. Sabi ko lang. Buhusan ng tubig kami. Pakibuhusan lang po ng tubig yung usok. Nasusokigate po kami rito. Hallelujah. Malakas na. A woman of God has unwavering faith. Ang isang babae ng Diyos ay mayroong pananampalatayang hindi natitinag. She trusts in God. Sabi gano'n, she trusts in God, promises, and lives a life devoted to His teaching, that the Lord would fulfill His promises to her. Tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Magkaroon lamang tayo ng devotion sa Diyos. Maging devoted ka. Di ba nakakalungkot? Pero nga dyan mga tao na nasa maling paniniwala, pero halos patayin yung kanilang sarili sa kanilang mga devoto. Pero tayo, nasa katotohanan po tayo, nasa salita ng Diyos. Ibigay natin ang totoo sa Diyos yung ating paglilingkod. At yung ating pananampalataya ay maging buo sa harapan ng Diyos. Huwag tayong patitinag. Maging totoo po tayo sa kanyang harapan. So, ang sabi sa Luke chapter 1, verse 45. Luke chapter 1, verse 45. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya ka, matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. So, ito po yung usapan ni Elizabeth at ni Virgin Mary o ni Maria. Bago po naglihi si Maria, ay naglihi na muna si Elizabeth. Si Elizabeth at saka si Zacarias. Ang sabi ng Bible, baog si Elizabeth, kaya hindi siya magkakaanak. So, dahil sa Zacarias ay nanalangin ng nananalangin, kaya ang nangyari sa kanya ay tinupad ng Diyos, nagpakita ang anghel. Dahil at that time, nung si Zacarias ay maghahandog, nagkaroon sila ng palabunutan kasi na si Zacarias ay galing sa lahi ni Aaron. So, pag galing sa lahi ni Aaron, sila yung tinaguri ang tinalaga bilang mga Levita na maglilingkod sa altar, magdadala ng mga hain o handog. At habang siya ang nabunot sa kanya, so siya ang pumasok sa dambana. At habang siya po ay nandoon sa dambana, kaya nagtataka yung mga kasama niya sa labas na bakit napakatagal ni Zacarias doon. Sapagkat si Zacarias ay nagkaroon ng pag-alinlangan. Nagkaroon ng pag-alinlangan si Zacarias dahil nagpakita sa kanya ang anghel ng Diyos at sinabi ng anghel ng Diyos na dininig na ni Yahweh ang iyong panalangin at ikaw ay magkakaanak. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magdadala ng isang sanggol. At itong sanggol na ito ay si John the Baptist. Si Juan Bautista, yung sanggol na yan.
At ang sabi ng Biblia, pag binasa niyo po yung Luke chapter 1, buong chapter niyo po basahin. Nakakatuwa yun kasi yung puspos ng espiritu ng Diyos yung baby niya. Kasi sabi nga ng Bible, si Elizabeth ay baog. So, para sa kanila, kapag ang baog ang isang babae at hindi magkaanak, isang malaking kalustaan para sa kanila yun. So, kaya ang ginawa ng anghel ng Diyos, dahil sa hindi makapaniwala si Zacarias, naging pipi siya. Naging pipi ngayon, hindi siya ngayon makapagsalita. Kaya nung lumabas siya sa kampamento, sabi gano'n doon sa altar, ay hindi na siya makapagsalita, ina-action na lamang niya. Kasi ang sabi ng anghel, hanggat hindi pinanganganak ang sanggol, ay hindi ka makakapagsalita. So, hindi nakapagsalita si Zacarias. Kaya ang nangyari, nung mabuntis na si Elizabeth, dumalaw. 6 na buwan ang tiyan ni Elizabeth, nagbuntis naman si Virgin Mary. Puro himala ng Diyos. Tingnan po natin yung plano ng Diyos sa buhay ng mga anak natin na nasa ating sinapupunan pala. Bakit? Ang sabing ganon, dapat ang isang lingkod ng Diyos ay merong pananampalatayang hindi. Sabi ganon, unwavering faith, pananampalatayang hindi matitinag. So, nung time na dumalaw si Virgin Mary kay Elizabeth, ang sabi ng Biblia, napuspos ng Espiritu si Elizabeth at gumalaw yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Tingnan natin, kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, yung mga anak natin ay blessing yan. Kaya kailangan matuto tayo. Gamitin natin yung karunungan ng Diyos kung paano natin mabibigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya kumalaw. Kaya ang sabing ganon niya sa verse 45, pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Kaya yung pananampalataya ng isang babae kahit napaka-imposible, huwag kang patitinag kahit anong mangyari. Kahit hadlangan ka pa ng maraming mga pagsubok na dumating sa buhay mo, huwag kang patitinag. Magpatuloy ka lang sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ano man yung kalalagayan mo sa panahon natin ngayon, gaano man kabigat ang dinadala mong pagsubok, huwag kang patitinag. Panatilihin mo ang lakas at tatag ng pananampalataya mo sa Diyos. At may mabuting plano ang Diyos sa buhay ng batang yon at sa buhay natin bilang mga babaeng lingkod ng Diyos. So, anong nangyari sa dalawang batang sanggol? Diba, nung ipinanganak si John the Baptist, siya ang nagbaptize kay Jesus Christ, may ginampanan. Siya yung sinasabi sa Book of Isaiah na sumisigaw sa ilang ihanda ang daraanan ng Panginoon. Si John the Baptist yun. Siya, si John the Baptist ang nangaral ng kaligtasan at nagbautismo sa lahat. Kaya maraming naligtas. Maraming bumalik sa Diyos. Kaya makikita mo doon, ang dating nga ni John the Baptist, evangelist, nangangaral siya sa ilang. At ang sabi ng ganon, hindi siya uminom ng alak. Hindi siya tumigim ng alak na nakalalasin. Ang tanging kinakain lang nga, sabi niyo na ay bulutpok yutan. Hani lang ang kanya kinakain.
at wala ng iba pa. Kaya malakas po siya. So, ang babae ng Diyos ay hindi natitinag ang kanyang pananalig sa Diyos. Hindi natitinag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Gaano mang kabigat ang mga pagsubok na yan. Nakakaharapin mo, na hinaharap mo, magtiwala ka lang sa Diyos sapagkat hindi ka nang pababayaan. Pang-apat at panghuli. Compassion and generosity. Mahabagin at bukas ang palad. Nakahanda ka. Willing kang magbigay, lalo't higit sa gawain ng Diyos. Lalo't higit sa alam mo na itong ibibigay mo ay para sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Para sa mga lingkod ng Diyos na mga totoo. Sapagkat maging sa panahon natin ngayon, maraming mga bulaang pastor, maraming mga nag-aanyong lingkod, pero hindi totoo, hindi makita sa kanilang buhay ang tunay na pagiging lingkod ng Diyos. Hindi makita sa kanilang buhay. Kaya tingnan natin mabuti. Yung ating devotion sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos, kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, meron po tayong kahabagan at meron po tayong bukas ang palad. Sapagkat ang Diyos din naman ang magpapala sa atin. A woman of God is a compassionate. Show, ipakita. Proverbs 31 verse 20. Ano po sabi sa Proverbs 31 verse 20. At dito po tayo magtatapos. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Yan. Bukas ang palad sa mahihirap na alam naman po natin talagang nanghihikahos. Alam natin na nasa kagipitan. Maging bukas ang ating mga palad para sa kanila. At yung pagtulong, financially, wala ka mang may tulong, pero yung iyong lakas, yung iyong concern, yung iyong pagsama ay malaking tulong na yun. Nakakuha niyo. Yung tawag dito, presensya mo, malaking tulong na para sa kanila. Alam niyo po ang pagtulong na tinatawag, hindi naman lahat ay pera ang pinagpapasiyahan. Yung ma-encourage mo lang siya, nakatulong ka na eh. Yung napalakas mo lang siya, nakatulong ka na. Malaking tulong. Yung na-lift up mo lang yung emosyon niya, na-comfort mo siya, malaking tulong na para sa kanya. Eh kung pinagpala ka ng Diyos, maging bukas ang palad mo. At yun naman ang magiging paraan ng Diyos para ikaw naman ay pagpalain. Tandaan natin na tayo bilang mga lingkod ng Diyos, may lakas at may tatag tayo, may karunungan tayo. Bakit? Itong karakter natin ito, hindi lamang para sa ating kundi maging sa ating pamilya, sa ating sambayan. Isa sa napakagandang halimbawa na babae ay si Rahab sa Old Testament, sa Joshua. Makikita po natin yun sa Joshua chapter 2. Basahin po natin nila ang pagdating sa bahay. Noong time na nagpadala si Josue ng tiktik sa bayan ng Jericho. At nung nagpadala siya ng tiktik upang makita kung paano nila malulusot. Subalit yun nga, yung bayan ng Jericho ay napapaligiran ng makakapal na pader at hindi basta-basta masisira. Subalit nakapasok doon ang dalawang tiktik, spy, at pumunta siya sa bahay ni Rahab. Tingnan niyo po yung ginawa ni Rahab bilang isang babae. Babaeng mahina. Babaeng, kung baga sa ang sabi ng Bible ay nagbebenta ng panandaliang alin. Tingnan niyo po yung babaeng to. So, yung dalawang tiktik ay pumunta sa bahay ni Rahab. Bakit sila pumunta doon?
Alam niyo po, may plano ang Diyos. Party siya kagaya nung sinabi nga kanina ni Pastora. Kaya mo dinadanas ang isang bagay upang una, ikaw ay turuan. At pangalawa, turuan din yung isa. Kaya dalawa yan, magka-part yan So, merong provision ang Diyos sa bansang Israel, sa mga Israelita. Kaya pinapasok. At meron din blessing at provision ng Lord sa pamilya ni Rahab. Ako po nga. Kasi ang pamilya ni Rahab ay naroon sa loob. Noong mga panahon na yun, ang lahat ng Israelita, kapag ang isang bayan ay kanilang nilusob, lahat dyan ay pinapatay at wala silang itinitirang buhay. So kahit masama si Rahab sa paningin ng maraming tao, pero pinili pa rin siya ng Diyos. At hindi lamang siya ang iniligtas ng Diyos, kundi maging ang kanyang sambahayan, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, pati ang mga asa-asawa at pamilya ng kanyang mga kapatid ay iniligtas ni Yahweh sa isang pamilya lamang. Bakit? Alam niyo po ba? Kaya mahalaga sa isang babae ang may lakas ng loob sa kanyang kalooban. May wisdom. Anong sabi? Mahalaga sa isang babae, ang sabi ng ganon, ang iyong lakas at dignidad. Mahalaga sa isang babae, ang wisdom and kindness, yung karunungan at kabaitan. Mahalaga sa isang babae, ang pananampalataya at pagpapakabanal, sapagkat ang pananampalataya mo ay hindi dapat matitinag. Mahalaga sa isang babae ang pagiging mahabagin at bukas ang palad sa pagtulong. So anong ginawa ni Rahab? Kahit siya tinitingnan siyang masama sa mga babae doon sapagkat siya ay nagbibinta ng panandaliang aliw, tumulong siya sa mga lingkod ng Diyos. Tumulong siya sa mga anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, itinago niya ito sa kanyang bubungan at tinakpan ng mga dayami. Kaya nung dumating yung mga tao doon, yung mga nanunungkulan sa bayang yon, hindi nila nakita. Nagsinungaling siya. Pagtakpan lamang yung mga tiktik na inutusan ni Josue. So, anong nangyari? Tulungan mo ako, sabi ni Rahab. Mangako kayo sa akin. Alam ko, ang sabi ni Rahab, alam ko na ang bayang ito ay ibinigay na sa inyong kamay ni Yahweh. At alam ko na lulupigin ninyo ang bayang ito, subalit mangako kayo sa akin na ililigtas ninyo ang aking sambahayan at walang mamamatay sa kanila. Sabi po ni Rahab, isipin mo, naging bukas ang kanyang puso kahit gaano kasama itong babae ito. Hindi niya tinignan kung ano yung masama niyang nagawa. Ang importante, nakatulong siya sa tunay na mga anak ng Diyos. Kaya tinago, sabi niya, sabi ng tektek, sige, nangangako ako, buhay ko ay nakatalaga para sa iyo. Pero maglagay ka ng palatandaan at bago kami lumusob sa lugar na ito, kailangan ikaw, ang mga magulang mo, ang mga kapatid mo, at ang pamilya ng mga kapatid mo ay naririto sa loob ng iyong tahanan upang hindi sila maganaw, hindi sila mapatay. Kung sila ay nasa labas at mamatay, hindi ko na ito pananagutan pa. Kaya ang ginawa ni Rahab, sige, yung gitna, sa gilid ng pader ay kabukiran na yun. Doon niya pinalabas. May tilang pula na isinabit at doon niya pinalabas. Yung dalawang tiktik kaya nakaligtas. Hindi sila napatay ng mga taga
So nangako sila. Kaya tingnan mo yung blessing both parties. Nagawa nyo yung blessing ng Diyos dahil naging tapat siya. Naging tapat at alam ni Rahab. May takot siya sa Diyos na alam niya na ibibigay ng Diyos ang bayang ito sa kanyang mga anak. Kaya anong nangyari? Naging matagumpay ang paglusob ng mga Israelita sa bayan ng Jericho. Subalit nung time na nilusob nila ito, ang buong pamilya at sambahayan ni Rahab ay naligtas. At walang sino mang namatay sa kanila. Ganyan kabuti ang Diyos. Kaya sa ating mga pamilya, mga babae, mga kababaihan, panatilihin natin, huwag tayong patitinag sa pananampalataya na ating natutunan sa ngayon. Panatilihin natin ang pagkilos ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat yung ginagawa mo yan, yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pag-awit mo sa Diyos, yung pagsishare mo sa Diyos, sa salita ng Diyos, mayroong niyang kabuluhan sa harapan ng Diyos at hindi lang yan para sa kabutihan mo, kundi yan ay para sa iyong sambahayan. Kaya huwag mong tingnan yung liit na magagawa mo. Kahit gaano kaliit yan, subalit ang ibinibigay ng Diyos ay napakalaking blessing. Imagine mo, iisa lang ang nagmalasakit, si Rahab lamang. Subalit buong sambahayan ni Rahab ay naligtas. Isipin natin. Kaya ngayon, bilang mga lingkod ng Diyos, isipin din natin na kung manghihinaan tayo ng loob dahil sa mga pagsubok, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi maging ang iyong sambahayan. Kaya bilang isang babae, bilang isang lingkod ng Diyos, panindigan mo ang pananampalataya, ang pagtitiwala mo sa Diyos, panindigan mo. Ang paglilingkod mo sa Diyos, panindigan mo. Huwag kang patitinag sa lahat ng mga naririnig mo na hindi tama sa iyong paligid. Pakinggan mo ang salita ng Diyos, pakinggan mo ang mensahe ng Diyos, sikapin mo na ito ay pamuhay. Panatilihin mo ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Kanya, sapagkat hindi lang ikaw ang maliligtas, maging ang iyong sambahayan ay maliligtas din. Sa iyo magmumula ang tunay na kaligtasan ng ating buong sambahayan sa pamamagitan ng ating pagluhod sa Diyos, sa pamamagitan ng ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. At kaya pa ba, sister? Kami katakboy. Nandiyan siya nakaawit. Awit po na tayo. Awitin po natin. Halaman nila. Sige, ang awit na to ay awitin po natin ang mula sa ating mga puso. At hayaan po natin na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kami katagpuin mo dyan. Okay po, awit po tayo. Katagpuin mo po, Diyos, ang aming mga panalangin. Katagpuin mo ang laman ng aming mga damdamin. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan, Diyos na dakila at tapat. Oh, worship you, God. Wala kang katulad. Ito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, Lord. At sa higit na higit, tanging dalangin
kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka, aming Diyos. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kahit na ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig ng hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Salamat po, Panginoon. Patuloy po namin minimithi na maranasan ang iyong kapangyarihan. Patuloy po namin minimithi na maranasan ang iyong presensya, O God. Naririto po ang iyong mga anak, ang mga kababaihan, O Diyos, na naririto na mayroong mga dinadalang sa kanilang damdamin, sa kanilang mga balikat. Subalit, tanging ikaw lamang ang siyang nakakaalam. Tulungan mo po sila, abutin mo po sila, O God. At hayaan mo na sa gabing ito, sa paglabas nila sa pintuang ito'y taglay nila ang kagaanan ng kanilang mga kalooban. Taglayin po nila, O Diyos, ang presensya mo na patuloy po nilang nararanasan. Taglayin po nila ang iyong himala na patuloy pong ipinagkakaloob mo at patuloy mong ipagkakaloob sa kanilang mga buhay. Katagpuin mo ang dalangin ng bawat isang narito. Salamat sa iyong mensahe, salamat sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso at makita po nawa ito sa aming mga buhay. Amang Banal, maraming salamat. Siluhan mo sa puso ng bawat isa na kapakinig ang mga salita mo at makita po ito sa aming mga buhay. Nawa, bilang kami mga kababaihan, hindi lamang sa kababaihan, kundi maging sa kalalakihan man, ay matanaw po nila, O Diyos, matanaw po ninyo ang kanilang mga kalooban at damdamin. Katagpuin mo po ang lahat ng narito at patuloy na maranasan nila ang dampi ng iyong kalwalhatian. Ama, maraming salamat po sa iyo. Ang bawat panalangin namin ay katagpuin mo po kami, O God, at tulungan mo po ang bawat isa. Salamat na ikaw ang Diyos na lagi namin kasama, na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat sa mensahe ito, Banal na Espiritu, na patuloy mong itinuro sa amin ang mga bagay na mahiwaga
hiwaga, O God. At patuloy mong ilagay sa aming mga puso ang karakter na ito, ang behavior na ito, ang mga katangian ito bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga anak. Mangibabaw ang pag-ibig mo, ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo, ang kapangyarihan mo, ang pananampalatayang hindi matitinag ang ilagay mo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, O God. At mataas ka, maluwalhati ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo. Ito po ang aming sakong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uli, bye-bye.